And then working breaks will be observed and sessions will continue until the afternoon. Please turn your phones in the silent or vibrating mode during the lecture. Please focus and try to take notes during the session. Amen? So we shall now start with our first session for today. Brethren, may we welcome and give thanks to the Lord for His awesome work in the life of our speaker for today. A round of applause for Pastor Ricardo B. Lagui. Sound. Test. I-silent ko muna yung phone ko. Paki-silent yung mga phone. Pagkatapos wala munang mag-social media. Wala munang Facebook. Yeah. Kailangan naka-full attention po tayo. Okay, iwasan po muna natin yung ibang mga makaka-istorbo sa ating pakikinig. Sapagkat iilang opportunities lang yung ibinibigay ng Panginoon sa atin na magbigay tayo ng full attention po sa kanyang pag-aaral. No? Kahit po sa school, may I have your attention please? Please, please. Iwas muna sa mga talagang mag-aaral tayo. It's very, very serious. Opo, kasi prayerfully, salamat sa Panginoon sa atin po pag-aaral kung minsan sa isang pong pag-aaral lang, sa isang topic lang, sa isang presentation, it takes us about a month and a half in preparation. So, yung audience naman, we would appreciate na full attention din yung ibibigay nyo kasi hindi rin basta-basta yung preparation, just na ma-impart sa inyo yung ating mga pag-aaralan. Okay? Agree? Full attention po? Okay. Okay. Ito po ang ating outline. So, meron tayong, sa lesson po natin into almost 11, 12 segments ang ating pag-aaralan. Ang topic po natin yung the gospel. Okay. Nakaranas na kayo ng nakatanggap ng ng fake na pera? Okay. Tawag po doon counterfeit na pera. Okay. Paano mo malalaman yung counterfeit o yung peke na pera? Paano nyo nalalaman yung peke na pera? Yung Bangko Sentral, nagbibigay ng instructions. Dito, katulad dito, ninumerahan yung 1 to 12 yata dito ang sinabi, titingnan nyo lahat yan. Titingnan nyo lahat yan, titingnan nyo lahat yan. No? Yun po yung, bakit may damage kasi nagagawin yung counterfeit na pera, di ba? Una, nakaw. Pangalawa, pandaraya. Pangatlo, panindira ng so it's all lawlessness ang tawag doon, no? Sa counterfeit of fake na pera. At ang hirap na ma-control kung minsan. We will come back to this end of the lesson. It's just an introduction so far. Okay. Sa Matthew chapter 5, verse 17, may I have your attention, please? Sa Matthew 5, verse 17,
Sabi ng Panginoong Yesus, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to fulfill them, but to abolish them." Yan sabi ng Panginoon. Amen? Hindi po amen. Di ba? Ha? Ayan. Ano to? Alin ang tama sa dalawa? Ha? Sinampulan ko lang kayo ng counterfeit. Sino mas tama? Una o pangalawa? Sino nagsasabi ng una? Ibig sabihin, nagme-meditate kayo ng salita ng Panginoon. Di ba? So, dito sabi niya, tingnan nyo yung pero alam nyo ba, na problem sa church ngayon yan? Ito, number 1. Marami sa mga churches, instead of reading through, imbes na basahin kung ano ang sinasabi ng Matthew 5:17, pagkatapos nilang basahin ang Matthew 5:17, ang interpretation nila, ito. Basahin ulit natin ang totoo. Kanina sabi natin may counterfeit, di po ba? Okay. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. So sabi ng Panginoong Jesus, I did not come to abolish. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Pero, hindi na-detect kung minsan ng mga iglesia na ito ang itinuturo. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to fulfill them, but to abolish them. Tuwan-tuwa yung marami na mga Kristiyano at mga iglesia, wala na yung law. Kasi yung law daw, well, in some aspects, meron talaga yung maling pagtuturo ng law. But in the Bible, ito ang sinasabi ng Panginoon, I have come, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. If Jesus Christ came to fulfill the law, then the law is very, very important sa Panginoon, sa ating Diyos. Actually, ang law ay expression. Is the expression of the being of God. Diyos siya, kaya meron siyang batas. At nakikilala ang pagka-Diyos niya sa pamamagitan ng kanyang mga batas. Intro lang po yan. Okay? Our topic is in the gospel. So, mali yung una, ito yung tama. Okay? Okay. I have 3 statements here. Tatlo po, ano? First one, God loves you and offers a wonderful plan for your life. Number 2, as a personal invitation, pray this prayer of acceptance, accept Jesus as Lord and Savior, and you will be saved. Number 3, God loves you and He wants to give you abundant life in Christ. All you have to do is accept God's offer by faith. Magbotosan po tayo. Sino ang favor sa number 1 na yan ang gospel? Itong tatlong statement na yan, alin dyan yung gospel? Sino ang nagsasabi na yung gospel ay number 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Number 1, 10. Number 2, sino ang nagsasabi na ang gospel ay number 2? 10 kanina yung isa, yung number 1. Number 2, ilan? Marami tayo dito. 10 pa lang yung nagbotos. Pwede po, magbotos tayong lahat, ha? Yung hindi po magbobotos, tatawagin natin sa harap. Sila yung mag-explain. Number 2, sino po may botos? 1. Last call. 1. Okay. Number 3.
Nakakarami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 plus 10, 30 plus 1. So, mga 30 ang bumotos. Number 1 is 10. 30, 10, that's 30%. Number 2 is less than 1%. Number 3 is 60% ang bumotos na ito ang gospel. Teka muna. Kailangan maano kayo. Dali muna. Tandaan nyo yung mga sagot ninyo, ha? Okay. So, ngayon, gusto nyong malaman kung ano yung answer? Yeah. Wala alinman sa isa. Walang tumama. So, yung mga lahat ng hindi bumotos at mali yung answer, pwede po, ang penalty nyo po, doble ang kakainin nyo. Sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? Number 1, wrong. Number 2, wrong. Number 3, wrong. Okay? So, basahin po natin ngayon sa 2 Corinthians 11:4. One way or another po, bawat isa sa atin nakapag-evangelize na, di po ba? And gustong-gusto natin mag-evangelize. Ilan dito ang may mga pastors, may pastoral care? Meron po kayong mga pinapaalaga sa inyo ang Panginoon. Ilan po sa inyo dito? Okay. Ano yung inyong goal? Ano ang inyong objective kung kayo ay tatayo sa pulpito? Sagutin niyo sa Panginoon yan, di ba? Kapag kayo ba ay naghahanda ng lesson dito sa pulpito, ano ang nagmo-motivate sa inyo? Do you do it with much prayer? At hingin sa Panginoon na ang Panginoon ang magbibigay ng mensahe? At kapag sinabi natin na ang Panginoon ang magbibigay ng mensahe, yung salita niya lang, hindi yung kung saan-saan ka kukuha. Kasi po maraming nagsesermon ngayon, puro kwento balatong. Ano ba yung kwento balatong? Yung ginagawa dito sa harap. Imbes na salita ng Panginoon o pag-aaral patungkol sa serious na pag-aaral sa salita ng Panginoon, kung ano-anong mga kwento ang binabahagi. Okay? Sa 2 Corinthians 11:4, sabi po ni Pablo, ito po yung concern ni Pablo, no? For if one comes and preaches another Jesus, whom we have not preached, or you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you bear this beautifully. Nakakaiyak na sitwasyon. Alam ni Saint Paul din ito yung problem na yun, and he is very much aware dito sa problem. At itong problem ni Saint Paul na to kasalukuyan din na nakikita po yan sa buong Christianity. If anyone comes and preach another gospel, nakakaiyak na yung church. Tinatanggap nila ito ng beautifully. Hindi makita yung counterfeit. You got my point? At
ang nakakalungkot, kung minsan, pati yung mga pati yung mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon, mga pastors, mga na-assign na magbahagi ng salita ng Panginoon sa iglesia, kakalungkot na ang ibinabahagi nila, hindi ang ebanghelyo, kundi ang ibinabahagi nila yung pangtao, hindi yung pangdiyos. Kasi po, yung ebanghelyo po, malaki po ang epekto nito. Napakalaki ang epekto nito sa ating buhay. Ang ebanghelyo, kung tama ang ebanghelyo, buhay. Kung mali ang ebanghelyo, kamatayan. Amen? Yan po yung mga nasa kamay ng mga manggagawa. Yung nagpastor ka, hindi yung nagpastor ka, masayang-masaya ka nagpastor dahil ikaw yung hari. Ikaw na yung boss sa pulpito at saka sa church. Hoy, ano kayo dito? Punta kayo dito. Ano? Iyon ang ine-enjoy. Alam niyo po ba ang pagpapastor? Sabi ng Panginoon, sisingilin sa kanilang mga kamay ang buhay, ang dugo, nung mga binigay sa kanila ng Panginoon sa kanilang pangangalaga. So it matters what we believe. It matters kung counterfeit ba yung naririnig natin, peke ba yung naririnig natin o tunay. But then, ang pinaka-challenge is this: how will you know kung ano yung counterfeit? Paano mo malaman kung ano yung peke o yung counterfeit? We will come to that. And remind me kung ano yung sagot. Okay? Kung makalimutan ko sabihin dito. Paalala niyo po sa akin. Galatians chapter 1 verse 6 to 9. In so many places in the Bible, ang laking concern po nito hanggang mula nung Old Testament. It has always been a concern ng Diyos at ganun din ng mga prophets in all the scriptures, from the Old Testament to the New, almost in all the books makikita nyo yung concern doon sa counterfeit truth, counterfeit Word of God, peke na ebanghelyo. Galatians chapter 1 verses 6 to 9, basahin po natin. I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you by the grace of Christ for a different gospel. You know, when you go for a different gospel, hindi lang yung mali yung paniniwalaan mo o mali yung iyong susundan, kundi sabi rito, nagiging personal po ito. Kapag mali ang iyong ebanghelyo na paniniwalaan, sabi rito, iniiwanan mo si Jesus. Iniiwanan mo si Jesus. You are deserting Him. Personal. You are deserting Him who called you. Wow. Isipin mo, personally, ang Panginoong Jesus ang tumawag sa bawat isa sa kanyang mga anak. And then, put yourself. Tatayo ka dito sa pulpito, o song leader ka, o mag-evangelize ka, o mag-Bible study ka. Maliban, hindi yung katotohanan ka ako sana ang iyong ituturo. At ang mga dinidisciple mo, o yung miyembro ng iglesia, iba yung masusundan nila. Akala nila yun ang tama. Kaya nga, malaki ang pananagutan nung kasi unang-una sa lahat, yung tumatayo, hindi man dito sa pulpito o pag Bible study o iba't ibang gawain, iba na yung naituturo. Okay? So sabi rito, you are quickly deserting Him. Sabi sa Galatians, kanina nabasa natin Corinthians, di ba? Pangalawa ng iglesia to, na sinabihan ni Paul na gano'n. You are quickly deserting Him who called you by the grace of Christ for a different gospel. Kanina tinesting ko kayo doon. Remember that. Bakit kayo nagkamali ng sagot?
Bakit? Dahil mali yung itinuro sa inyo? Mali yung nasa ano nyo, hindi kayo pumunta sa salita ng Panginoon? Ang laki ng epekto niyan, hindi lang yung buhay mo, pamumuhay mo, pamilya mo, kapatiran mo. Which is really not another. Actually, walang ibang ebanghelyo. Nag-iisa lang ang tunay na ebanghelyo. Kaya lang, only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. Sometimes, gusto natin na maging user-friendly, maging nice yung gospel. So, hindi iwasan natin na pag-usapan ang tungkol sa, na isa sa mga elemento na importante sa gospel, ay yung katotohanan na ang tao nahulog sa kasalanan. Ayaw natin sabihin yun. Katulad ng isang libro, ewan ko kung alam ninyo, may isang libro na bestseller by the millions, kung ito ay marami ang kumukuha by the millions, maraming bumibili. Doon sa book na yon, ang author ay si Rick Warren, Purpose-Driven Life. Ni minsan, wala kang makita na salitang S-I-N o ni minsan meron kang makitang salitang repentance. And yet, bestseller. Rick Warren, Purpose-Driven Life. Yun yung pinakita ko sa inyo kanina, 1, 2, 3. Kung gusto niyo reviewin natin. Purpose-Driven Life lang. Ang gusto lang ng tao sa gospel is abundant life para sa kanya. Hindi yung abundant worship sa Diyos. Amen? Gamitan lang ang gusto ng iba sa Ebanghelyo. Gamit ang gusto nila kay Jesus, hindi Lord. Gamit siya. Tagasagot. Tagapalit ng diaper. Tagapalit ng diaper. Tagalagay ng bandage. Tagapunas ng luha, tagabigay ng mga luho. Give, and you shall receive. Liglig, at nag-uumapaw. Yun ang gusto nila. Although ang Panginoon, sinabi naman niya, He will supply all our needs. Ngunit hindi yun ang prime na motivation sa paglapit sa Panginoon. Amen? Marami daw, sabi sa survey, makita natin mamaya. Ang gusto lang sa Panginoon, bakit kayo pumupunta ng Sunday service? Para sumamba. Kasi kapag sumamba ka, may babalik na siksik, liglig, at nag-uumapaw. Ha? Baka yung prayer mo, hindi kasi masagot eh. Yung problema mo, hindi mawala kung hindi ka sumamba. Bakit ka sumasamba? Hindi ba upang lalo mo siyang makilala, makita sa kanyang salita? Pupunta ka doon, haharap ka uli sa kanya. Kalimutan mo ang lahat ng para sa iyo, ng problema mo, ng mga hinihingi mo. Sa Sunday na yun pupunta ka, kasi sabi ng Panginoong Hesus, John 17:3, and this is eternal life, that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Amen? So, sabi ni Paul dito, but even we, sabi ni Paul, kaming mga apostle, or an angel from heaven, o mga pastor, o sino pang bishop, o sino pang evangelist, even we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you. He is to be accursed. Sumpain ang taong yan. Sabi ni Paul. Is that in the Bible? Wow. Kapag pala tatayo ka dito, na hindi yung gospel, ang totoong gospel, yung love at yung katotohanan ng totoong gospel, ang iyong ipapahiwatig. Ano po ang sabi ng scripture? Susumpain kahit anghel. Kahit po sikat na evangelist, sumpain siya. Kahit pa bishop, sumpain siya. Is that in your Bible? Yet how many times did we meditate before God in prayer?
in fear and in trembling. Lord, ito po ba lesson na ibibigay ko ngayon? Ito po ba na ayon sa katotohanan ng iyong ebanghelyo o hindi? Ito ba kalugod-lugod sa iyo ang bawat bibitawan kong mga salita sa congregation? At ang pamamaraan ng aking pagbibitaw, hindi lang ang aking mga sasabihin, kundi pati pamamaraan ng aking pagbibitaw. Kasi may mga pamamaraan ng pagbibitaw na nambobola lang. Wala nang masabi. Si pastor, hindi naka-review ng lesson. Wala siyang may lesson. So pupunta siya dito, nagpapatawa na lang. 90% ng preaching niya, joke. Tawa ng tawa yung congregation. Paglabas ng congregation, nakaka-bless. Sometimes may green joke pa sa pulpito. Chismis, green joke, kung ano-ano pa. Amen? Ano po sinabi ng Biblia? Even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached. Now, this is very telling, no? He is to be accursed, sabi rito. As we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel contrary to what you have received, he is to be accursed. Ilang beses niyang sinabi? Can you make that as your memory verse? Galatians 1, 8 and 9. But again, iiwanan ko sa inyo itong question na, how then will you know kung ano yung counterfeit? Amen? Meron ba tayong duty? Meron ba tayong obligasyon to spend time na maging masters, maging expert sa truth of God, sa salita ng Panginoon? Nang sa ganon, madali natin, napaka-dangerous pala. Susumpain pati yung nag-share ng maling ebanghelyo. Eh kung sumpain yung nag-share ng maling ebanghelyo, paano na yung sitwasyon nung nakinig? Amen? Ito po, survey po ito sa Amerika. Dito po sa survey na ito, sinurvey ang mga pastors, associate teachers, youth, leaders, executives, and so on sa church. At you know po kung anong findings nila? Nasa range lang ng 40%. Nasa range lang ng 40% lang ang nakakaalam ng tinatawag na meron silang biblical na pananaw. Biblical, sa English po, biblical na worldview. 40%. I can say na mga 30 to 40% lang din sa mga workers sa Christians na tinatawag ang nakakaalam ng ebanghelyo. Kanina sa survey natin, sino ang nakatama ng ebanghelyo? Wala. Oh, hindi naman po ako nangiinsulto. Alam ko na first time yung na-encounter kasi ito. And I know that you are here, na meron kayong puso na sa atin pong pag-uusapan ngayon sa ating pag-aaral ngayon ay makikita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Yan po yung result ng survey. Pati sa pamumuhay, sa buhay ng mga executives, mga church leaders, ang biblical na pamumuhay nila is mga 40% lang. No? Kakalungkot, di ba? Kaya nga sabi ni Paul dito, sa Acts chapter 20, basahin po natin,
gusto ko pong makita natin dito na malaki po ang tinatawag na accountability. Accountable po tayo sa Ebanghelyo. Ano po sa Tagalog yung accountability? Meron po tayong pananagutan. Okay? Acts 20 verses 17 to 35 po ang ating babasahin. From Miletus, he sent to Ephesus and called to him the elders of the church. Ito po si Saint Paul. Tinawag niya ngayon yung mga elders ng mga church. Kasi, in brief, magpapaalam na kasi siya. No? Magpapaalam na si Paul dito. Alam ni Paul, sabi ng Holy Spirit sa kanya, Paul, papunta ka na sa Rome. Papunta ka na doon sa pinagdalhan ko sa iyo. At kung saan dadalhin si Paul, doon po ay, siya po ay papatayin na. Paano ba namatay si Saint Paul? Pinugutan daw ng ulo? Si Saint Paul? O paano ba pinatay si Saint Paul? Sino po sa inyo medyo nakapagbasa ng history nun? Ha? Si Saint Paul, paano siya pinatay? Alam nyo ba nang sa unang pagkakatawag pa lang kay Paul, dati nang sinabi sa kanya na mamamatay siya para sa Panginoon? How is that compared sa prosperity gospel ngayon? Si Peter, di ba nung maipako ang Panginoong Jesus, tapos si Peter tumakbo, di po ba? Pero tinan nyo ang awa ng Panginoon. Sinundan siya ng Panginoon. Sabi niya, Peter, magkita tayo. Pinuntahan siya ng Panginoon eh. Tapos tinanong uli siya, Peter, do you love me? Peter, do you love me? Peter, do you love me? How many times have we failed the Lord, pero binabalikan tayo ng Panginoon, tinatanong niya tayo. Pagkatapos nung sumagot si Peter ng 3 beses na, yes, Lord, thou knowest, sabi niya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, sabi niya, dadalhin kita sa hindi mo magugustuhan. Dadalhin kita kung saan mamamatay ka ng para sa akin. At a legend says, na si Peter, na-crucify siya upside down. Dahil nahihiya siya na parehas na ma-crucify siya ng position ni Jesus Christ. I don't deserve, sabi niya, I'm not worthy. Kaya, ipako nyo na lang ako na pabaligtad. Those were the apostles. How about if you read the history ng paano namatay lahat yung mga 12 apostles? Paano po sila namatay? Do you know that because of the gospel, they sacrifice their lives? At sila yung sinabihan ng Panginoon na, go and make disciples. May I ask you something? Kasama ba sa goal o sa mission o sa assignment? Kasama ba sa obligasyon o duty ng isang pastor na mag-disciple siya ng members ng church? Ha? Ito tanong ko, itong challenge ko. Kung yung pastor na yon hindi niya natutunan ang lumakad na kahit ang buhay niya handa niyang ibigay kay Kristo, ano sa palagay niyo yung disciple na mampoproduce niya? Ha? Ano sa palagay niyo? Like teacher, like disciple, right? Kung ano yung teacher, yun ang disciple. Kaya sometimes, pastors, kapag meron kayong criticism sa inyong church, kung sino yung pastor, yun ang congregation eh. Hello? Amen? Kapag chismoso yung congregation, kapag yung congregation, imbes na nag-aaral ng salita ng Diyos, puro Facebook. Yung pastor, ano kaya? Di ko alam. Hello? Di ba meron yung kasabihan, like father, like son? So St. Paul called to him elders of the church. Elders ito. And when they had come to him, he said to them,
You yourselves know from the first day that I set foot in Asia how I was with you the whole time. Serving the Lord, you know that I am serving the Lord with humility. Oh, may congregation na gustong-gusto nila yung kayabangan ng pastor eh. Hindi humility before the Lord. Para yung si Christ ang makikita sana sa iglesia. Amen? John the Baptist says, He must increase and I must decrease. Hindi ang gusto ng mga pastor, yung pastor ang mag-increase at yung pangalan ng iglesia o yung pangalan ng affiliation nila o yung pangalan ng association nila ang tumaas. Hindi si Kristo. Sabi ni John the Baptist when he was preparing the way, sabi niya, He must increase. Jesus Christ must increase. So is the purpose and the goal itong ginagawa natin na In the Word Seminar. In prayer, we are asking the Lord that you will increase in conformity to the image of Christ. Hindi in conformity to your association, to your denomination. In conformity to Christ. Amen? So sabi niya, I have come to you, sabi niya, verse 20, I want you to know, sabi ni Paul, I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you publicly from house to house. Yun ang buhay ni Paul na, no? Tapos sabi niya rito, solemnly testifying. Ano po yung solemn? Sacred. Banal. Banal ang pagtrato ni Paul sa binigay ng Panginoon sa kanya na kanyang assignment. Napakabanal na assignment. Napakabanal na assignment na ibinibigay ng Panginoon sa mga manggagawa sa iglesia. Amen? Huwag niyong bastusin. Huwag niyong dumihan. Solemnly, sabi niya, testifying to both Jews and Greeks of what? Repentance toward God and faith in the Lord Jesus Christ. Repentance toward God and faith in the Lord Jesus Christ. Magbago na kayo ng kaisipan. Ano po ang repentance? 180 degrees. Dalhin nyo ang inyong kaisipan sa mga bagay na patungkol sa pangalan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, at pagkakilala sa katotohanan sa Diyos. Paglakad sa katotohanan ng Diyos. And now, sabi ni Paul, yung po ba, ito po ba, kasama ito sa Ebanghelyo? Kasama po ba ito sa Ebanghelyo? Repentance toward God and faith in the Lord Jesus Christ. Amen. Hindi lang prayer of acceptance, ano po? Much more than that. Pagkatapos sabi niya, and behold, bound by the Spirit of God. Sometimes marami ang nagsasabi yung spirit-filled sila, yung basta tumatayo yung balahibo nila pag kumakanta. Spirit-filled na. Spirit-filled dito na sinasabi ni Paul, bound by the Spirit is that yung kabanalan ng assignment na ibinigay ng Diyos kay Paul, yung obligasyon niya sa church, at yung pupuntahan na niya na because of the gospel, mamamatay siya because of the gospel, that is being bound by the Holy Spirit. Hindi yung bound by the Holy Spirit na, sorry, ha? Wala daw, sorry. Si Christ, nung sinabi niya yung totoo, hindi niya sinabi na sorry, nasaktan kita. Lord, na-offend yung mga yon, sabi ni Christ. Ganun ba? Kayo gusto niya rin umalis? Anyway, but it's not our purpose to mag-offend, okay? Except that the Holy Spirit solemnly testifies to me in every city, saying that
bonds and afflictions, they await me. Ang hirap ng buhay ni Paul. Sometimes, hindi na niya alam kung paano huminga sa hirap. Nakaganon, nakaganyan, nakaano. Bonds and afflictions, they await me from every city. Is that grace? Walking in the grace by faith? Paano ko yung mga pastors yung hirap na hirap sa mga assignment na binigay ni Lord sa kanila? Ha? Ay, hindi. Hindi yata yun yung gospel, Di ba? Hindi yata yung gospel, Brother Rick. Kasama ba yan sa good news na sinabi kay Paul? Verse 24, but I do not consider my life of any account as dear to myself. Dito nyo makikita yung mga buhay na salita na lumalabas sa bibig ng isang tunay na tinawag ng Panginoong Hesus. Yung tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo, ito ang kanyang sasabihin. I do not consider my life of any account as dear to myself. Kapatid, kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, na iyong Panginoon at tagapagligtas, ang ibig pong sabihin ng statement na yan na siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas, siya na ang nagmay-ari ng buhay mo. It's no longer dear to you, much dearer sa Kanya. Amen? Huh? So that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord. Now, 63 years old na ako. May ministry na ibinigay, I am deeply convinced na may ministry na ibinigay ang Panginoon sa akin. And what is that? Alam ko na hindi po pwede, na hindi kasama, na sa iyong pag-share ng gospel, yung makarinig ng yung gospel is that Christ will be formed in them. Amen? Dahil sa assignment ng Panginoon na yon, sabi ko, I do not regard myself as dear to myself so that I may finish my course. Like, bibigyan ko ng grade yung sarili ko ngayon. Paano ko ba pinagsilbihan yung body of Christ? 63 years old na ako. How is the course na nagawa ko? Naging pabaya ba ako? May naging neglect ba ako? May napabayaan ba ako sa kanila? 70 years old, wala nanto, kukunin ka na ng Panginoon. Did you finish the course? Kayong mga batang mga pastor pa lang at the age ninyo, 30, 40, even 50. Listen. Pag kukunin na tayo ng Panginoon, haharap ba tayo sa Panginoon, Lord, I finished the course. Hello? So that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord. The ministry, hindi nyo po yan tinanggap sa inyong denomination, sa inyong association. Tinanggap nyo yan sa Panginoon at mananagot kayo sa Panginoon. You are not there to please yung grupo ninyo, but you are there to please the Lord. Inilagay niya dyan, kayo dyan sa iglesia na yan at sisingilin ng Panginoon sa inyong mga kamay ang dugo ng mga miyembro ng congregation na inyong pinagsisilbihan. Either you are guilty or not guilty. Amen? Ikaw ba na nagsisilbi sa iglesia, ano ba ang gusto mo? Yung ito lang, pakinabang sa'yo? Yung packet? At ganun din para sa mga iglesia? And now, behold, I know, sabi ni Paul, that all of you, among whom I went about
preaching the kingdom. Tagal, ano? Day and night preaching about the kingdom. Will no longer see my face. How many years from now, hindi na makikita ng congregation ang inyong mga mukha? Amen? Kukunin na tayo ng Panginoon, hindi na makikita. Ang iniwan mo bang mukha doon sa congregation, si Kristo? O kung kani-kaninong mukha ang iniwan mo doon? O ang gusto mong maiwan yung mukha mo? Di ba? Meron yung mga pastor, ang ipinipreach nila, yung sarili nila eh. Behold, I know that all of you among whom I went about preaching the kingdom will no longer see my face. Dahil sa ako ay magpapaalam na, sabi ni Paul, sino sa inyo mga 63 years old, 73 years old, magpapaalam na sa congregation, ibibigay na yung last message. Nakatulad ko. Therefore, I testify to you this day, I am innocent of the blood of all men. Amen? Elders, I am innocent of your blood. I declared to you whatever is profitable for you, and I declared to you, with all the sacrifices, day and night, I declared to you the truth of Christ. That Christ may be formed in you. I am now, sabi ni Paul, innocent of the blood of all men. Bakit niya nasasabi yun? Bakit niya nasabi yun? Bakit malinis yung konsensya ni Paul doon? When he stands before God, bakit kaya malinis yung konsensya? Kasi sabi niya, I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. That's the gospel. Be on your guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, not your church, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Baba naman ng pagtingin natin sa Church of God which He purchased with His own blood kung yung mga pastor, kung ano-anong basura ang ipinapakain sa iglesia. Is that what Paul is saying? Yan ba ang sinasabi ni Paul? Amen? Paano kaya kung sa ICC, yung mga matatanda na ay mamamatay na, what's gonna happen with the church? Ilang generations kaya magkakaroon din ng division, mawawasak din at magkaroon ng mga ano? It happened to many churches. Tama? It happened to many churches. Paano natin sasabihin sa Panginoon, Lord, wala akong kagagawan dyan. Ginawa ko ng buo, nagmalinis yung kaya kong, yung pinagawa mo sa akin. O baka naman yung pastor, siya pa yung sanhi ng pagkawasak ng iglesia. O yung mga elders, o yung mga song leader, o yung mga ano pa at iba pa. Hello? See, God purchased the body, His body, with His own blood. Hindi mo pwedeng presyuhan yan. Ganyang kahalaga yan. Ganyan kabanal yan. Ganyan kaluwalhati ang ginawa niyang yan. Paano mo tratuhin yan? Paano mo yan mamahalin? Paano mo yan pangangalagahan? Ngayon, mga pastors, para pakainin yung iglesia, ay magbasa lang ng konti sa Facebook.
kokopya na ng isang sermon, tatayo na dito with 50% joke, tapos. Basta matapos lang yung Sunday, tapos. Tapos sasabihin pa, leading ng Holy Spirit. Pati yung mga chismis. Kaya sabi ni Paul, I know, sabi ni Paul, that after my departure, savage wolves will come among you, not sparing the flock. So ano ang dapat gawin ni Paul dahil darating pala yung mga savage wolves that will not spare the flock? With everything ibibigay niya, that he will not shrink back from declaring the whole purpose of God. That's the only way he can do it. Faithful preaching of the Word of God. How can a sermonizer, how can a pastor magbigay ng mensahe ng Panginoon nang hindi siya lumuhod ng ilang oras before the Lord at lumuhod in reading and reading and reading the truth of God? How can? It's the only way that yan lang ang maibibigay natin sa congregation. Because when you depart, haharap sila. Sabi ni Paul, sa trial. Sabi ni Paul, ang sino man nagpundasyon at anuman ang iyong pinundasyon, ang buong iglesia will undergo trial by fire. At yung nagpundasyon o yung nagturo, yung pastor, maliligtas lang siya by fire din. Where is that in the Bible? Where is that in the Bible? Saan yun sa Biblia? Hello? Saan yun sa Biblia? Can you look for that in the Bible and tell me bago tayo mag-end mamaya? Who is for Paul? Who is for Apollos? Sabi niya, I watered, another one planted. Doon sa passage na yon. Therefore, sabi niya, and from among yourselves, among the congregation, sabi niya, men will arise speaking perverse things to draw away the disciples after them. Yung pastor, hindi po siya nagdi-disciple para po siya yung master ng church. Nagdi-disciple siya para kay? Tanong ko nga, paano ka mag-disciple para kay Kristo kung ikaw mismo hindi pa na-disciple kay Kristo? Pwede ba o hindi? Hindi pwede ano? Hindi pwede. Hindi pwede. How can you know kung hindi ka mismo na-disciple kay Christ? Speaking perverse things to draw away the disciples after them. Therefore, sabi ni Paul sa mga elders, be on the alert. Bakit niya sinasabi ito sa mga elders? Aalis na siya eh. Elders, you take over. You take over. In the same spirit, in the same heart. Copy-paste kayo sa akin. Because copy-paste ako kay Christ. Amen? Therefore, be on the alert, remembering that night and day for a period of 3 years, I did not cease to admonish each one with tears. For 3 years, preaching to you the gospel in tears. Ay, hindi. Ngayon, ang gospel, kailangan konting joke, konting tumawa yung congregation, na-blessed da. Na-blessed da. Love, love, love lang. Love, love, love lang. Walang sin.
Walang mabigat na preaching. Love, love, love lang. Di ba? Tanungin mo sa kanya, ano yung gospel? Love. Anong love? And now, sabi rito, I commend you to God and to the word of His grace. The gospel is the word of grace of God. Amen? I commend you, sabi niya, this is all, magpapaalam na ako. I commend you to the word of His grace, which is able to build you up. Wow! The gospel, sa kabuuan ng ebanghelyo, the gospel, the word of grace, is able to build you up, to guard you against savage wolves. Bantayan kayo sa mga, ano yun, wolves? Nang gaganon, manlalapa. Tama? Maninila. And give you the inheritance among all those who are sanctified. Sabi ni Paul, you see, sabi ni Paul, kaya malinis yung konsensya ko, haharap ako sa Diyos. Sabi niya, I have coveted no one's silver or gold or clothes. Wala akong kinovet sa mga properties ninyo. Maraming mga pastor ngayon nagko-covet ng property ng congregation. The Lord will come back. Babalik na. Ibenta mo ang inyong mga lupa at saka ano. Anong gagawin namin sa napagbantahan, pastor? Bigay nyo sa amin. Ha? Babalik na ang Panginoon, bebenta namin lahat, tapos ikaw, babalik ang Panginoon, kukunin mo naman. Baligtad yata. Labo, no? Katulad yung Matthew na verse natin kanina, labo ng pagkakabasa eh. Hindi nabasa. Yung tunay. Tsaka yung peke. I have coveted no one's silver or gold or clothes. Dapat lang na ang mga pastor manggagawa sa iglesia, binabayaran ang kanilang serbisyo. Kung ikaw magpagawa ka ng ilaw, may karong paparepair sa bahay mo, magkano bayad mo sa karpintero? Hindi lang yun. Sabi mismo ng Biblia, it's the commandment of the Lord. Do not muzzle the ox while it is threshing the floor. Bigyan nyo. Wala nga namang, nagtatrabaho na yung pastor, payat na, halos walang makain. Na paano naman yun magpupuyat, mag-aaral ng salita ng Diyos, di nyo naman pinapakain. Hello? Di ba? You yourselves know that these hands, sabi ni Paul, ministered my own needs and to the men who are with me. Pinakita ni Paul yun. I have not coveted your silver or your gold. In everything I showed you that by working hard in this manner, you must help the weak. Help the weak. Yun ang isa pa sa ministry ng pastor. To help the weak. Marami sa congregation, walang abilidad, kahit gustong-gusto nila, wala silang abilidad na magbasa talaga ng Bible. Ibig sabihin, yung buong kaluluwa nila, nakadepende na dun sa ituturo sa pulpito. You know what I mean? Mahal nila si Lord, gusto nila makita si Lord. Pero pag yung nandito sa pulpito, hindi si Lord ang ibinigay, anong mangyayari dun? Anong mangyayari doon na siya, nakadepende na lang siya sa kung anong lalabas dito sa pulpito? May mga kapatid tayo na hindi nila, wala talaga silang abilidad gaano na magbasa. Wala silang kakayahan. So, duty natin doon sa weak na ibigay yung tama. Kapag hindi mo ibinigay yung tama doon at pinabayaan mo yun, sabi ng Panginoon, asaan ang kanyang dugo? Hello? Kaya sabi ni Paul dito, you must help the weak. Remember the words of the Lord Jesus. Aalis ako, kalimutan nyo na lahat na sinabi ko. Huwag nyo lang kalimutan. Hindi ko naman sinabi na kalimutan nyo. Sinabi niya. Remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said,
it is more blessed to give than to receive. Kaya sabi ng pastor, give kayo lahat dito, para pakatanggap kung ano man ibinigay mo na 100, babalik yan sa'yo. Mananalo ka ng sweepstake. 1,000 beses babalik sa'yo. Challenge ko sa inyo. Sino ang magbigay dito ngayon ng 1,000? Bibigay ko sa inyo ang numero ng loto na mananalo kayo. May nagloloto pa ba sa mga Christians? May nagsisweepstake pa ba sa mga Christians? Meron, nagluluto daw, hindi nagloloto. Okay. Weteng. Oo nga pala, weteng. Itong challenge ko nga sa inyo. Kapag halimbawa, nagme-meditate ka, prayer sa salita ng Panginoon, tapos bigla mo nakita may numero sa harap mo. Sabi sa'yo, mananalo ka ng 1,000,000. Tatayaan mo ba o hindi? Counterfeit gospel. Matthew 24:45-51. Sabi ng Panginoong Hesus, who then is the faithful and sensible slave whom his master put in charge of his household to give them their food at the proper time? Sino ang sinasabihan ng Panginoon diyan? Who then? Sino sabi niya? Ang sensible. Biblical na sense. Sensible slave whom his master put in charge of his household. Yung mga pastors ba slaves of Christ? Amen? Sila ba inilagay, maring hindi pastor, maring elder, kung ano pang title niya, sila ba inilagay na in charge sila sa household ng Panginoon? Tapos, ano ang obligasyon nila na isa? Trabaho nila, task nila. To give them their food at the proper time? Kung nag-alaga ba kayo ng baboy, nag-alaga kayo ng manok, kung hindi mo pakainin sa proper time at hindi tama yung pakain mo, di ba? Tama? Di ba yung bata, pag hindi tama yung pakain at sa oras, ano mangyayari sa baby? Malnourished, di po ba? Kahit nasa tiyan pa lang, kung hindi tama yung pakain, magiging malnourished. Okay? So sabi ng Panginoon, who then is the faithful and sensible slave whom his master put in charge of his household to give them their food at the proper time? Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes. Truly I say to you, he will put him in charge of all his possessions. Teka muna, Lord, nakakapagod na nga yun. Dagdagan mo pa ako ng trabaho. Dagdag trabaho yan, di ba? Maayos yung pamamahala niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, dadagdagan ko pa yung in charge ka. Hello? Blessing, ano? Kala ko yung blessing yung pagdami ng pera. Blessing pala yung pagdami ng duty, ng obligasyon. Hello? Tama po ba? Sinabi niya ba dyan? Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes. Truly I say to you that he will put him in charge of all his possessions. But if that evil slave says in his heart, my master is not coming for a long time. Ano ibig sabihin yan? Walang inspection. Walang inspection. Di ba yung nagtatrabaho, kapag gumawa ka ng karpintero, wala yung may-ari, o wala yung foreman, wala yung boss?
Nagpapako yun, ha? Nagpapako yun, tapos naglalagari. Wala eh, walang nakatingin eh. Di ba? If that evil slave says in his heart, my master is not coming for a long time, walang judgment. Walang inspection, walang evaluation. And begins to beat his fellow slaves and eat and drink with drunkards. Hindi niya itinuring na banal yung ibinigay sa kanya na trabaho. Banal. Napakabanal. Hindi mo pwedeng i-ano yan sa karumihan. Hindi mo pwedeng ihalo. Amen? And begins to beat his fellow slaves and eat and drink with drunkards. The master of that slave will come on a day when he does not expect him. At an hour which he does not know. Anong gagawin ng master sa kanya? 51. And will cut him in pieces. Assign him in a place with hypocrites. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Tell me, is Jesus joking doon sa ibinigay niya na trabaho? He purchased the church with His own blood. Huwag mong mamaliitin yun. No, ituring na marumi o hindi banal. Kapag ganun ang ginawa mo, sabi ng Panginoon, He will come in judgment. At sabi niya, I will cut him in pieces, assign him in place with the hypocrites. There will be weeping and gnashing of teeth. Break. Amen? Kailangan yung huminga. 5 minutes.